Good evening mga kabarangay. Narito na naman tayo sa Team Bahay episodes ng Barangay LS 97.1 Forever. And thank you for joining me this evening. And happy Monday po sa lahat. At sana kayo po ay hindi pa na buburyong sa inyong mga bahay at wala na, ubusan na kayo ng mga magagawa. Sana okay pa rin kayo. Sana kayo ay malayo sa sakit at karamdaman. Ako nga po pala si Papa JT. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay po sa Barangay LS 97.1 Forever. At ako po ay naka-work from home attire. Hindi pa ako nag-ahit kasi tinamad ako eh. Nanay ko nagluluto. At itong unang baba ko after mga 16 hours. Agustin Magallanes, happy Monday sa'yo. What's up, Chang? Si Chang, oh. Kamusta kayo dyan sa Malate, Chang? Ayos naman. Ashera Sarsosa, stay safe. Jenez, saan tama yung pagkakapronounce ko? Den. Ian, Paklibar, what's up, papi? Sa lahat ng mga taga-Alfonso, Cavite, magandang gabi. Yan, okay kayo? Sana okay ha. Joy Benedicto, keep safe din sa inyo. Den Flores, magandang gabi. Ayan. Actually parang naka-ano ako eh. Nililoko ko lang yung sarili ko kasi nga gusto ko yung itsura na ano, yung mag-work from home kayong nakapambahay ka tapos nakasuit ka lang or naka-jacket ka. Janry Lozano, pa-shoutout sa Lozano family, team bahay din. Hindi ako makakapag-play ng request, papi, kasi nasa bahay ako eh. Pero bukas, lockdown. Lockdown daw kala Mamo Jean. Miss niya daw yung jowa niya. PJ Domingo, magandang gabi ha. Angela, magandang gabi. Woohoo, Samboy. Sa lahat ng mga taga Valenzuela City, magandang gabi po. Papa, kasali ka ba sa No Ahit Challenge? Shoutout naman sa amin ng asawa ko sa Barangay Santa Lucia, Novaliches. Pag babae kasali sa No Ahit Challenge, anong hindi aahitin? Sana may babaeng kasali sa No Ahit Challenge, no? Para maiba. Tapos tataas nila yung kilikili nila. Bam! Adrian Yaldua. Shoutout daw sa lahat ng mga taga Taytay Rizal. Tuning in daw sa programa ngayon sa Barangay LS. Maraming salamat po. Magandang gabi. Janry Lozano, Tita Leti, Jean Says. Yun, taga Lucena si Jean Says. Yan, natama ako na yung pagkakapronounce. Susan, naging ermitanyo na daw ako. Actually, yun yung goal. Hanggat may lockdown. Hanggat may quarantine. Dimple Aniyag. Magandang gabi. Nanay ko nagluluto. Kasi pagka-quarantine, lahat ng mga matitira na kung ano-ano man, may tirang noodles eh. Spaghetti. So yun yung luluto niya. Zia Cabrebelia. Sana tama yung pagkaka-pronounce ko. Tita, lahat halos naka-lockdown eh. So, sunod na lang muna tayo kasi nga may problema sa ano. So, hindi, magkakaroon ng problema sa, nabasa nyo ba yung post dun sa ano? Sa LS page na magkakaproblema ang ating health system pagka lalong dumami o lumobo yung bilang ng may COVID-19. Daisy Bauza. Sa asawa niya si Jose Demate sa Caloocan. Ayan, magandang gabi. Ray Mala Barbas. Ito yun, Barbas. Rosa Del Yoza. Oo, mag-aahit na ako. Tinatamad lang ako. Siyempre, dito sa baba, dala natin essentials. Yung nanay ko. Say hi! Hello! Pa-cute.
Ay, ate ko andun, nagsi-cellphone. So, yung mga tira-tira ng mga hindi na luto, luluto na kasi nga hindi naman kami makalabas para makabili ng kung ano-ano man. Mel Janial family, pa-shoutout sa Janial family. Himel Joy. Aso yun yung totoong pangalan, Himel Joy. Si Hannah Janial at sa asawa niya raw na pauwi na. Sa lahat ng frontliners natin, nung last FB live ko, hindi ako nakapagpasalamat sa lahat ng frontliners. Mildred and Sila, magandang gabi. Hindi ako nakapagpasalamat. So, sa lahat ng mga pumapasok pa rin, hindi alintana yung peligro para sa pamilya. Naintindihan ko yun. Pero ingat po tayo ha. Mag-mask. Kung walang mask, mag-panty, mag-sanitary napkin. Kita niya. Nabusan daw siya ng mask kaya nag-sanitary napkin na lang siya. Imelda Mendoza sa Mendoza family at Fonseca family ng Novaliches. Ano niluto mo, ma? Soup. Spaghetti soup. Spaghetti soup? Ano yun? Nakatikim na ba kayo ng spaghetti soup? Ano yung spaghetti soup? Parang ano yun? Parang? Yung ano ba yung... Masa-masa? Diba? Spaghetti na mamasa-masa? Ikaw kung ano-ano mga pinag-i-experimentohan mo ngayong quarantine, ha? Diba yung ano? North chicken noodle soup? Diba parang spaghetti yun? Huh? Oh. Diba? Kasi maninipis. Baka ba yun na... So ang ibig mo sabihin, sinopas mo yung spaghetti noodles. Oo. Iris Fernandez, magandang gabi. Pakita mo. Saan? Sige nga. Papakita ko yung patsyam ng nanay ko. Ito nga, kaya ko. Ayos ba? Work from home. Work from home, guys. Imelda. Thank you, Imelda. Kayo din. Ingat kayo. Ito, ipapakita ko yung sabi ng nanay ko na Ipunta mo na siya doon sa lamesa. dito, pwede rin naman. Ito. O, diba? Spaghetti na... pinutol-putol. Spaghetti na sopas pa. Spaghetti na pinutol-putol. 2 in 1. Oh, So parang chicken noodle soup nga. diba? Taray. Daming alam nitong matandang to, ha? Siyempre, tumatandaan na Tandang twa? Ayan o. Uy, nerd! Kamusta? Ingat ka, pre. Kamusta si nanay? Ayos kayo? Sopas nga, parang sopas na noodles. Sopas talaga yan. Tikman mo, may bacon pa yan. May bacon pa. Anong mga sahog niyan? Anong mga sahog niyan, ma? Carrots, cabbage. May carrots. May cabbage. Tsaka... Connie Mentoya, magandang gabi. Tsaka, bakit ganyan yung kulay ng sabaw? May gatas ba yan? Meron, siyempre, sopas eh. Pagkain mo noong bata ka, yung ginagawa ko. Ay, ginagawa ko. Ay, punto ka pa. Lokana ka, di ba? Para iba yung punto mo. Ay, sorry, hindi kita natulungan, Mar. Oh, Yan. Diyan. Tikman mo. wow. Thanks, Mar. Mga Q, Paps, kumusta kayo? Kumusta kayo, Papi? Sana okay kayo, Maka. Nagatas nga. At syempre, nakita niyo yung essentials. Kailangan lagi tayo may dalang salamin at panyo na may pulbo. Sorry na. Kumalat na yung pulbo sa ano. Sige nga, ma. Banatan nga natin to. Bago pa banatan ng iba. Baka mabanatan ng iba, ma eh. Maunahan pa ako eh. Kain ka na rin, ma. You know.
Oh, mainit pa. Kitang-kita nyo naman mga kabarangay, umuusok oh. Umuusok ang sopas ni Mama Edna. Bagong luto, bagong hango. Carrots, cabbage, gatas, bacon, ano pa ma? Paminta, tsaka hot sauce. Ngayon mga kabarangay, kain tayo. Hindi ko naman makakain to agad dahil mainit. Pero salamat kay Mama Edna. Pianan. Walang manok. Tita Leti, walang manok. Hindi niya nilagyan ng manok. Bacon yung pinaka-karne. Ma, sabihan mo nga sila kung ano yung mga pinagkakaabalahan mo ngayong quarantine. Ay, dali mo po ka dito sa tabi ko. Dito ka sa tabi ko. Dalawa tayo rito. Pwede magluto. Tulungan mo ako sa trabaho ko. Kasi yung boss ko hindi tayo pasasahurin. Wala tayong pambayad ng upa. Ayan. Ay, nanay ko. Guys, si Mama Edna. Mga kabarangay. Pinakailangan, quarantine naman. Ako nga, nakapambahay. Nag-suit lang ako. Oh. Ano mga kinakanta mo, ma? Ha? Marami. Ano, tulad ng... Ng... Ano mga... Kasi nanay ko, pagka may kakantahin siyang bago, aaralin niya sa YouTube. Pag-aaralan niya. Anong tawag mo doon, ma? Dampot. Bagong huli. Bagong huli. Maria Lourdes Isoy. Ngayon, nagluto si Mama Edna ng sopas na wala kasi kaming macaroni shells. So, yung natirang spaghetti. Oo, how innovative. How resourceful my mother is. Den Flores. Ayan, magandang gabi. Kanta nga tayo, makanta ka nga. Kantaan mo nga yung mga kabarangay natin, madali. Walang tugtog. Kuya yung cellphone. Kuya yung cellphone mo, dali. Tapos dali yung Bluetooth mic mo. Kumanta ka, kanta mo yung mga kabarangay natin. Maestro Carlos. Pahihip daw. Kasama niya rin sa bahay, sila Pauline. Nakahiga kay Miss Gia na busy mag-ML kay Lola Melania. Si Lola, nag-ML? Hindi na siguro nakaupo lang. Ingatan niyo yung mga matatanda kasi kadalasan ang tinatamaan talaga yung senior citizen natin eh. Adrian Yaldua, yon. Salamat Paps. Tintin Esquivel. Oh, favorite mo to? Oh, unang subo para sa iyo, Tin. Jordan Cruz, what's up, Paps? O, Tin, para sa'yo to. Sarap nga. Para kang umiinom ng mainit na gatas. Wag yung may kanta -1. Kakanta ka mismo. Pili ka ng kanta. Kakanta ka mismo. Sa YouTube, di ba yung karaoke, ginagawa mo sa TV? Mag-YouTube ka dyan. O dun sa isang cellphone mo. Sabayan na lang niya yung kanta niya. Hindi sa YouTube. Sabayan mo na lang. Sino sa inyo may Smule? Follow nyo nanay ko. Follow ba sa Smule, ma? Follow. Oo, meron. Follow nyo daw nanay ko sa Smule. Ano pangalan mo dun, ma? Dito. Hindi. Picture lang, diba? Pangalan niya, picture lang iba. Josuel Rosila, magandang gabi. Kahit araw-araw daw siyang pakainin si Tintin ng sopas, oh. Paluto kay Mama Edna. Dito po sa Maynila. Well, kung
Di naman namin masyado alam yung ganap. Ang pinakalabas lang namin magtapon ng basura. Angelica Patricola. Ganda na apelido mo ha. Cola. Sa lahat ng mga taga General Trias, magandang gabi. Ingat po kayo. Bukas, may live program ako. Alas 8 hanggang alas 10 ng maga. Forever Request. Tapos may babalik ako ng alas 2 ng hapon hanggang alas 4. Parang ginawa ni Papa Obet kanina. Alas 10 ng maga, alas 8 ng maga hanggang alas 10. Tapos alas 2 hanggang alas 4. Yan. Bukas. Ako buo. Tox. Christian Alcala. What's up, Pops? Ingat kayo ha. Kamusta? Kamusta pamilya mo? Ayos naman? Sana laging ayos. Sorry. Kumakain na ako ha. Sopas kayo dyan mga kabarangay. Ma-okay ba yung sopas lagyan ng ketchup? Hindi ah. Ay, may kape pala ako ma, di ba? Thank you, Angelica. Salamat. Thank you po. Till further notice, wala pa tayong Unli Q. Pero pasasaan pat, babalik din yun. Babalik din tayo sa normal programming. Joy Benedicto. Ayan, si Papa Obet daw kanina sa Forever Request. Alas 8 hanggang alas 10, alas 2 hanggang alas 4. Ako yun bukas. So kita-kits tayo bukas. Si Aileen, pabati daw sa nanay niya. Uy, happy birthday po kay Nanay Lenny Mateo. Nanay Lenny, happy birthday ha. More birthdays to come sa inyo, Nay. Norlani Aparato. Diana Agbuya. Uy, ang galing ah. Sa Ilocano, yung Agbuya, nanood. Nanood, di ba? Agbuya, nanood. So si Diana, nanood. Nagbuya. Nanood nga, past tense na. Agbubuya, nanonood. Yun nga. Masarap po ang sopas pag may pandesal. Wala kaming tinapay. Yan, si Diana. Si Diana nanood. Mbak. Ano yung Mbak? Ano yung Mbak, ma'am? Chang, ano yung Mbak? Kunin ko yung kape ko. Flex ko lang yung TikTok account ng Barangay LS ha. Barangay LS 97.1. Follow nyo kami sa TikTok. Tapos check nyo yung mga in-upload naming video doon. Ako may TikTok din, Papa JT LS. Renzo Heredia. Gandang gabi, Paps. Ingat kayo dyan ha. Thanks, Diana. Oh, how sweet, stay by me, Diana. Nakanta ng tatay ko yun eh. Nice outfit daw. Well, doon tayo rito pagka work from home. You know what I mean, Joy? Cheers. Ang tagal na. Kanina pa naghihintay yung mga barangay. Nabigla ka ba? Boxer shorts, sando, jacket. That's it. Work from home attire. Dapat yung medyo bago-bago ma. Dan Juliano. Sarap sa kanin yan, Paps. Oo nga eh. Wala pa ata kaming kanin. Meron daw, sabi ng ate ko. Sa mga taga San Antonio, Nueva Ecija, good evening po sa inyo. Maraming salamat po sa pagtutok nyo sa Barangay LS. Ana Elisan. Oh, si Annabel at si Rose ng San Juan. Rob? Sige nga ma, sige nga, dali. Yan na, dito. Huwag mo nalagyan ng Bluetooth. Marinig nila yan.
Mahina nga. Made-san J-Mac. Konnichiwa from Tokyo, Japan. Sa Baras family. Tama ba? Sa family niya raw sa Baras Rizal siguro yun. Yan. Actually, mainit dito sa baba namin eh. Tis ganda lang ako yung naka-jacket ako. Mamaya ubarin ko na. Sorry, kailangan ko magsalamin kasi hindi ko mababasa. Kung hindi ko mababasa yung mga ano. Jamerson Romero. Bati daw sa asawa niya si Apple Mateo. Ingat kayo palagi, Paps, ha. Ang masarap ito sa ano. Kalimutan ko. Nag-ano pala yung nanay ko, laga ng itlog. Shadeng! Shadeng! Boom! Diyan lalagay yan. Mga itlog. Sopas. Tapos, lalagyan mo ng konting mama cheese. Wala ng branding. Himalayan salt. Yan. Para umalat yung itlog. Para parang galing jogging. Yung itlog ni Papa Ma, di ba maalat, Ma? Parang galing jogging, Ma. Hindi ako makakatawag, Paps. Team Bahay. Sana huling 3 linggo sa coronavirus, sana walang sakit sa lahat ng tao, Papa JT. O, tama. Dan Tamayo, actually, yan din ang prayer ko eh. Very Vera. Christian, Papi. Hindi ako makakatawag eh. Wala rin tayo sa Wanted Forever. So isipin nyo, kung nagbo-bore na kayo sa mga bahay nyo, wala na kayo maisip na gawin. So may 3 linggo pa tayo. So anong gagawin nyo? Ako, i-maximize nyo na yung oras nyo with family. Kasi tayo, reklamo tayo ng reklamo. Pagka nagtatrabaho tayo, wala man lang tayong panahon para makapagpahinga. Gusto mong mamasyal. Doon hindi ka pwede mamasyal ngayon kasi nga dahil sa current situation. Pero alam mo yun, kunin mo na itong pagkakataon na to para makatulog ka, kapaglinis ka, makausap mo yung pamilya mo puso sa puso. Rogin Bacani, sa lahat ng mga taga Pampanga, magandang gabi po. Maraming salamat po. Thank you po. Already kumakain na ako kasi yung nanay ko, hinainan na ako eh. So hindi tayo makakaano. Pag hinain nyo na, kainin mo na. Ang tagal na nanay kung i-set up yung ano nyo. Ayun na. Ayan na oh. Ayan na. Pakitaan mo nga, Ma. Pakitaan mo nga, Ma. Pakitaan mo nga, Ma. Mag-lip-sync ka, Ma. Mag-lip-sync ka. Well, ako mga kabarangay, nauubos yung oras ko kakanood ng Dragon Ball. Pamilyar naman kayo siguro kay Son Goku, no? So pinapanood ko yung mula nung dumating si Raditz, nakalaban niya si Vegeta. Tapos
yung makakalaban nila si Frieza, kung ano, kailan siya unang naging super super saiyan. Yun. Alam mo, konti mo. Totoo, Sunday feels. Ayan, lagi yung mga kanta ng nanay ko. Bukas, kita-kits tayo mga kabarangay ha. Alas 8 hanggang alas 10. Tapos alas 2 hanggang alas 4 para sa Forever Request. As much as possible, pinagkakasa natin lahat ng mga request. So paano? Magkakantahan na kami rito. Magpaalam ka naman. Bye-bye. Ayun ang kapatid ko. Busy dun. Ngayon kayo mga kabarangay, don't forget to follow us. Hi Ann. Follow Barangay LS sa social media namin. Barangay LS 971 sa Facebook. Barangay LS FM sa Twitter at Instagram. Meron din TikTok account ang Barangay LS. Barangay LS 97.1 sa TikTok. Check us out and follow us. Tapos pagkalat nyo na lang na merong, kayo na po bahala magkalat na merong TikTok account ang Barangay LS. Tapos Papa JT po sa Twitter, Instagram, Facebook at TikTok, Papa JT LS. Check me out. Follow me on my Facebook, Instagram, and Twitter accounts. Maraming salamat mga kabarangay. I'll see you tomorrow 8 to 10 and 2 to 4 para sa Forever Request. Stay safe, keep praying, God is in control. Matatapos din to, mga karaos din tayo. Bye. Barangay LS, solid, forever. Barangay Love Stories. Kapag may alak daw sa lamesa ay may balak na masama ang iyong kasama. Kaya dapat na maging alerto sa lahat ng oras, lalo na kung hindi mo kilala ang mga taong nakapaligid sa iyo. Ikaw kapuso, naranasan mo na ba na saktan at lokohin ka ng taong sobra mong pinagkatiwalaan? Dear Papa Dudut, ang sabi po nila ay walang maloloko kung walang magpapaloko at walang magiging biktima kung walang magpapabiktima. Pero palagi ba talagang kasalanan ng biktima kung siya ay napahamak? Kanino ba dapat ibunto ng sisi? Sa mapagsamantala o sa napagsamantalahan? Papadudot, itago nyo na lamang po ako sa pangalan na Alexa, 29 years old, tiga Palawan, pero dito po ako nagtatrabaho sa Maynila bilang isang tattoo artist. Isa po ako sa mga masugid ninyong listener dahil nasa probinsya pa lamang ako ay mahilig na talaga kami ni Mama na makinig ng mga drama sa radyo. Hanggang sa ma-discover ko nga po itong programa ninyo na Barangay Love Stories na talaga namang kinaadikan ko ng sobra. Papadudot, ngayon pa lamang ay gusto ko nang sabihin na medyo magiging sensitibo ang kwento na aking ibabahagi sa tanghaling ito. Kaya may mga ilang impormasyon po ako na binago para na rin po sa proteksyon at pagkakakinlanlan ng aking sarili. At masasabi ko rin po na isa ito sa mga pinaka mapait na bahagi ng buhay ko na sigurado akong makapag-iiwan ng aral sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Papadudot, hayaan niyong simulan ko ang kwento ko nung makaluwas po ako ng Maynila para mag-aral ng college almost 12 years ago. Tumira ako sa isang apartment kasama ang pinsang ko na si Vina. Maayos naman ang buhay ko sa Maynila, pati na rin ang pag-aaral ko. Hanggang sa makilala ko si CJ sa university kung saan ako nag-aaral.
Mabait po siya, gwapo at sikat sa university namin. Isa kasi siya sa mga pinakagwapo at magaling na basketball player. Kaya nga hindi ko talaga inaasahan na liligawan niya ako hanggang sa maging boyfriend ko na nga siya. Papadudot mabait din naman na boyfriend si CJ, malambing at maalalahanin. Kaya lang may pagkapilyo. Minsan din ay nagiging problema ko ang pagiging sikat niya sa university namin. Dahil kahit alam naman ng lahat na ako ang official girlfriend niya ay marami pa ring babae ang nagpapakyut at sumusubok na agawin siya sa akin. Pero palagi namang pinaparamdam ni CJ na ako lamang ang nag-iisang babae sa buhay niya. Bagay na sobrang minahal ko sa kanya at mas lalong lumalim ang pagmamahal ko na yon nang tumagal ng halos 2 taon ng relasyon naming dalawa. Si CJ ba yung nakatambay sa may labas ng bahay nila? Kala ko ba may sakit siya kaya niya ako pinapunta dito? Pero bakit parang nakikipag-inuman pa siya sa kasama niya? Ay, malapitan na nga lang siya. Oo pare, sinabi ko yung sa kanya na kung hindi siya titino, tatanggalin ko siya sa team. Loko eh. Akala niya kaya niya Hi, ako. babe! Oh, babe! Nandiyan ka na pala. Napasarap yung kwentuhan namin, hindi kita napansin pumasok sa gate. Sorry, medyo na traffic ako eh. Kamusta ng pakiramdam mo? Maayos na ba? Oo, maayos na. Ngayong nakita ko na yung maganda at saka sexy kong girlfriend. Mabuti naman kung ganon. Nag-alala kasi ako sa text mo kanina na mataas ang lagnat mo, kaya bumili na rin ako ng lugaw at mga gamot sa nadaanan kong tindahan. Naku, hindi ko na kailangan yan kasi alak lang ang sagot sa lagnat ko kanina, babe. Pero itong lugaw, pwede na rin gawing pulutan to. Pare, totoo pala na maganda at sexy ang girlfriend mo. Akala ko, inuuto mo lang ako kanina nung pinakita mo yung picture niya eh. Ikaw lang pare, wala kang kabilib-bilib sa akin. Ay babe, si ano nga pala, Glenn, kababata ko. Pare, si Alexia, yung girlfriend ko na ubod ng sexy. Nice meeting you, Alexa. Nice meeting you din. Yung kamay ko, pwede mo nang bitawan, Glenn. Oo nga naman pare, parang sumisimple ka ng chancing sa girlfriend ko eh. Ikaw ah. Ay, sorry pare. Hindi ko lang napigilan. Kasi ang lambot pala ng kamay nitong si Alex eh. Nako pare, hindi lang kamay ang malambot dito sa girlfriend ko. Lahat malambot, pero pa nga pwede mong gawing unan sa lambot eh. Kung alam mo lang talaga. Babe, magtitimpla muna siguro ako ng kape kasi medyo malamig ang panahon eh. Okay lang ba na pumasok muna ako sa loob ng bahay nyo? Hindi, dito ka lang babe. Makipagkwentuhan ka sa amin itong kababata ko. Kasi matagal ka na rin niyang gustong makilala eh. Sige. Oo, ba't diyan ka umuupo? Huwag ka dyan. Huwag ka dyan sa upuan. Dito ka oh. Dito ka. Kakandungin kita. Ha? Sabi ko, dito ka. Kakandungin kita. Di ba sabi mo nilalamig ka? Akong bahala magpainit sa'yo. Hindi. Ayos lang ako. Huwag ka mag-alala, babe. Ay, dito ka na nga sabi. Tumayo ka na dyan. Huwag ka nang mahiya dito kay Glenn. Sanay naman makakita yan ng mga naglalampungan na magsyota eh. Kaya lang, babe. Babe ah, huwag mo akong pinapahiya sa harap ng tropa ko. Ay, sige na nga.
Grabe pare. Nakakaingit ka talaga kasi meron kang bebot na ganyan ka-sexy. Samantalang ako, matagal nang walang ano. Naku pare, hindi lang sexy at maganda tong si Alexa. Magaling pa sa kama. Medyo mahihain lang talaga. Okay na sa akin ang mahiyain. Basta magaling. Diba? Mismo. Papa Dudut, hindi ko po talaga inaasahan na aabutan ko na medyo lasing si CJ kasama ang pinakilala niya sa akin na kababata niyang si Glenn. Ang text niya kasi sa akin ay masama ang pakiramdam niya at mataas ang lagnat. Wala rin daw siyang kasama sa bahay, kaya naman kung pwede ay samahan ko daw siya ng hapon na yon. At dahil wala na rin naman akong klase na mga oras na yon ay nagmamadali na akong pumunta sa kanila pero parang wala namang senyales na may lagnat siya o sakit na nararamdaman. Papa Dudut, madalas talaga kapag ipinapakilala ako ni CJ sa sinuman sa mga kaibigan niya, ay ginagawa niya ang mga bagay na yon. Lalo na kapag nakakainom siya ng alak. Yung pinapakandong niya ako sa kanya, hinahalikan sa labi ng matagal at minsan pa ay hinahawakan sa masisera na parte ng aking katawan. Kapag umabot na sa point na halos subaran na niya ako ay doon na ako tatayo at magdadahilan para makalayo muna sandali sa kanya o mula sa kanila ng mga barkada niya. Alam ko po na may mali talaga sa ginagawa sa akin ni CJ, Papa Dudut. Yung halos bastusin na ang pagkababae ko sa harap ng mga kasama niya. Kaya lang ay takot po talaga ako na magalit siya sa akin kaya hindi ko siya masyadong sinasaway. Pero mas takot po ako na mawala siya sa akin kaya sumusunod na lamang ako sa lahat ng gusto niya, Papa Dudut. Sino ba kasi yung babae na yon? Bakit siya nagchat-chat ng I miss you sa'yo? Aba malay ko. Bakit hindi mo replyan ng who you? Pinakialaman mo na rin lang naman ng Facebook ko, di ba? CJ, huwag mong baguhin ang issue ng usapan natin. Ang tanong ko, sagutin mo. Sino ba yung babaeng yun at chat siya ng chat sa'yo? Hindi naman siya mag-I miss you sa'yo kung kahit kailan hindi pa kayo nagkasamang dalawa. Nakita mo ba na nag-reply ako sa kanya? Hindi. Pero malay ko ba kung binura mo lang yung mga reply mo sa kanya? Ayan! Ayan tayo eh. Umiral na naman yung pagiging tamang hinala mo, Alexa. Bakit kasi hindi mo na lang aminin sa akin na may ibang babae ka talaga? Alam mo, tama na nga tong usapan na to. Palagi na lang tayong ganito eh. Siguro, mas okay kung maghiwalay na lang tayong dalawa. Kasi paulit-ulit ka na lang na ganyan eh. Nakikipaghiwalay ka na sa akin? Oo, kasi nakakapagod ka na. Nakakasawa na yung ugali mo. Puro ka na lang selos at tamang hinala. Pagod na ako mag-explain sa'yo. Kaya mabuti pa, tapusin na natin lahat sa ating dalawa. Teka lang, CJ. Huwag naman ganon. Tinatanong ko lang naman kung sino yung nagchat-chat sa'yo at kung bakit siya nag-I miss you sa'yo eh. O tapos ano? I-message mo siya tapos aawayin mo din? Alexa, bawal na ba talaga ako magkaroon ng ibang babaeng kaibigan? Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang din talaga makilala yung ibang kaibigan mo. Bakit ba kasi kailangan pa yon? Ha? Ikaw ba? Pinakikialaman ba kita kung sino man ang mga kaibigan mo? Hindi naman, di ba? Kaya ayoko na. Tama na tong usapan na to. Basta mula ngayon ha, tapos na tayong dalawa. CJ, sandali. Sorry na ha. Patawarin mo na ako. Hindi ko na uulitin. Eh ilang beses mo na bang sinabi yan? Ha? Kaya nga, sorry na eh. Magbati na tayo. Hindi ko na talaga ulitin. Pero hindi mo naman tinutupad eh. Palagi ka pa rin nagsiselos at palagi ka pa rin gumagawa ng issue na nang bababae ako kahit hindi naman talaga. Promise, CJ, please. Ayoko mawala ka sa akin. Baka hindi ko kayanin eh. Mahal na mahal kita. Please naman, no. Magbati
Sige na, sige na. Tumigil ka na sa pag-iyak mo. Nagtitinginan na tayo ng ibang tao. Para kasing tanga eh. Hindi ka na galit sa akin. Siyempre, galit pa rin. Ano, ganun lang yung mawawala? Pero, mawawala ang galit ko kung papayag ka na mag-weekend tayo sa motel. Pero CJ, may research paper kasi kami na kailangan gawin ng mga kaklase ko. Baka naman... O di sa kanila ka na lang sumama. Mas mahalaga naman pala sila kaysa sa akin eh. Kaya mas mabuti talagang tapusin na natin ngayon ang relasyon nating dalawa. CJ, huwag naman ganon. Ano, sige, gagawa ko na lang ng paraan yung research paper namin. Sasama na ako sa'yo sa motel ngayong weekend. Ayun. Papayag ka rin naman pala eh. Pakipot ka pa. Ika nga rito. Pakis nga ako sa babe ko. Oo, huwag ka nang umiyak, ha? Baka pumangit ka pa eh. Mahirap na. Papa Dudut, hindi lamang yon ang unang beses na muntik na kaming mag-break ni CJ. Madalas kasi kapag nakikita ko na may ka-text o ka-chat siya na ibang babae ay inaaway ko na kaagad siya. Hindi lang naman kasi basta simpleng palitan ng message ang nababasa ko kung hindi may bahid na ng paglalandian. Kaya hindi ko talaga napipigilan ang sarili ko na kumprontahin siya tungkol sa bagay na yon. Siyempre, never naman siyang umamin sa akin at palagi niyang sinasabi na maghiwalay na lang daw kami kesa palagi ko siyang inaaway. Sa point na yon, Papa Dudut, ay bumibigay na ako at ako na ang nakikipag-ayos. At madalas bago kami tuluyang magkaayos ay magmomotel muna kaming dalawa kagaya ng palagi niyang request. Hilig niya talaga akong dalhin sa ganong klase ng lugar, Papa Dudut. Yung mumurahin na motel na tumatanggap ng mga guest kahit mga naka-uniforme pa ng estudyante. At dahil mahal na mahal ko nga ang boyfriend ko, kahit labag talaga sa loob ko ay pumayag na lamang ako sa gusto niyang mangyari, Papa Dudut. Sa totoo lang kasi Papa Dudut ay si CJ ang unang lalaki na nakakuha sa akin. Sa kanya ko lang kasi isinuko ang sarili ko kaya gusto ko sanang siya na rin ang maging huling lalaki sa buhay ko at mapangasawa ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dahil sa sikat nga po na basketball player si CJ sa university namin ay mas naging malapitin siya sa mga tukso. Kapag kumakain kami sa labas ay naiiwan niya ang cellphone niya sa akin ay doon ko po nababasa ang mga text o chat message ng iba't ibang babae sa cellphone niya. Karamihan sa mga babaeng yon ay nagpaparamdam na okay lang daw kahit maging pangalawa sila ni CJ. At ang mga nakikita ko namang reply ni CJ ay puro heart reaction lamang o kaya ay smile emoticon. Hindi ko tuloy sigurado kung may iba pa ba siyang mga message na sinesend na sadyang binura lamang niya dahil alam niya na magche-check ako ng cellphone niya. May mga oras pa rin na nag-aaway kami at nauwi sa muntikan na naming pagbe-break. At ang pagyayaya ni CJ sa akin na may mangyari sa amin ang palaging kondisyon niya para magkaayos kaming dalawa, Papa Dudut. Hindi na po bago yon sa akin at wala naman akong nakikitang mali doon. Basta ang mahalaga, alam ko na mas nagiging strong ang relationship naming dalawa ng boyfriend ko. Nandyan ka pa rin ba sa party ng teammate mo? Oo, babe. Gusto mo bang sumunod dito? Nandito rin kasi yung ibang barkada ko, baby. Ipapakilala sana kita sa kanila. Hindi na, babe. Next time na lang siguro kasi kailangan ko rin mag-review. May exam kasi kami bukas kaya gising pa rin ako hanggang ngayon. Ganun ba? Sayang naman, di ka nila makikilala. Sana nakita nila yung napakaganda at napaka-sexy kong girlfriend. May ibang araw pa naman, babe. Basta, babe, next time
Di ka na pwedeng tumanggi kapag niyaya kita. Sige na babe. Ibababa ko na tong tawag para maituloy na namin yung inuman session namin. Makauwi na rin ako. Ha? Okay, sige. Basta behave ka dyan, babe, ha? I love you. I love you too, babe. Nagkabalikan na naman pala kayo ng chick boy mong boyfriend. Oo, nagkaayos din kami nung isang araw lang. Akala ko matutuluyan na talagang mabasag ang helmet mo ng katangahan eh. Grabe ko naman, pinsan. Hindi ba pwedeng nagmamahal lang? Hindi na pagmamahal ang tawag kapag sobra ng pagpapakatanga. Alexa naman, obvious na may ginagawang kalokohan yung boyfriend mo pero hindi mo pa rin mahiwalayan? Kasi nga, mahal ko. Mahal mo lang ba talaga? O dahil siya ang lalaking nakauna sa'yo? Pareho. Hindi ko naman ibibigay sa kanya ang sarili ko kung hindi ko siya mahal. Nandun na tayo sa mahal na mahal mo nga si CJ. Pero sana, wag mo namang kalimutan na magtira ng konting pagmamahal o kahit respeto man lang sa sarili mo. Lalo na't babae ka pa. Alam ko naman yun, Vina. Alam mo, pero lahat ng gusto ng boyfriend mo, ginagawa mo, kahit nakakabastos na para sa'yo. Nagiging pilyo lang naman si CJ kapag nalalasing siya. Kaya hinahayaan mo na lang na gawin niya sa'yo lahat ng gusto niya? Alexa, parang kapatid na kita. Alam ko na palagi kong sinasabi na ayoko talaga kay CJ. At kahit minsan, nasasaktan na talaga kita sa mga salitang binibitawan ko. Ayoko lang talaga na dumating ang araw na pagsisihan mo ang lahat ng ginagawa mo sa sarili mo nang dahil lang sa kanya. Siguro kahit respeto na lang sana, Alexa. Respeto na lang ang itira mo sa sarili mo. Papadudot, hindi lang ang pinsang ko na si Vina ang may ayaw kay CJ para sa akin. Pati na rin ang ibang mga kaibigan ko sa university na pinapasukan ko. Sinasabi nila na oo, pareho kaming maganda at gwapo ni CJ. Kung itsura ang pagbabatayan ay bagay na bagay daw kaming dalawa. Pero madalas ko ring naririnig na masyado raw ako mabait para kay CJ. Nagtataka nga yung iba na nakakakilala sa akin kung paano raw ba ako tumatagal sa relasyon naming dalawa. Bago kasi maging kami ni CJ ay halos linggo-linggo daw kung magpalit siya ng girlfriend. Kaya ang sabi ng iba sana raw ay totoong napatino ko na talaga ang boyfriend ko. Papadudot, marami din na nagsasabi na sobrang opposite ng ugali namin si CJ. Masipag kasi akong mag-aral, hindi man ako ganon katalino pero nami-maintain ko naman ang mataas na grades ko, pati na rin ang scholarship ko. Samantalang si CJ ay parang wala ng ibang importante sa kanya kung hindi ang paglalaro niya ng basketball. May ibang kaibigan pa ako na ipinayo sa akin na hiwalayan ko na lamang si CJ bago pa niya raw ako mahila pababa. Siyempre dahil mahal na mahal ko ang boyfriend ko ay hindi ako makikinig kahit ano pa ang sabihin o ipayo sa akin ng ibang tao. Dahil para sa akin ay walang ibang mas mahalaga kung hindi ang nararamdaman namin ni CJ para sa isa't isa, papadudot. Babe, sorry ngayon lang ako. Nagpa-meeting pa kasi si coach pagkatapos ng practice namin eh. Ayos lang, babe. Naka-order na rin naman ako ng merienda natin. Ayun, sakto. Nagugutom na talaga ako eh. Babe, kainin ko na tong palabok ha. Sige lang. May gusto ka pa bang idagdag na pagkain or inumin? Okay na tong palabok, babe. Pero pang ang puto tsaka buko pandan no. May soft drinks pa. Mabubusog na ako nito. Oh, sorry talaga ha. Gutom na gutom ako eh kasi buong maghapon kami nag-practice. Ayos lang. Sanay naman na akong ubos ang energy mo kapag galing ka sa practice nyo. Kaya nga dinagdagan ko ng siomay itong pagkain natin para mas mabusog ka. Pero hindi pa nga lang siniserve dito sa table natin. Yun oh, may pa-siomay pa pala ang babe ko. The best ka talaga, babe. Bola ka pa. Real talk yun no. Ikaw kaya ang pinaka-the best sa lahat ng naging girlfriend ko. Kaya nga ikaw ang pinakamahal ko eh. Ay, nga pala babe. Yung lakad natin sa Friday Huwag mo kalimutan.
Na-text ko na naman sa'yo yung address, di ba? Baka kasi hindi kita masundo nun, manggagaling pa ako sa laro eh. Actually, babe, may gusto nga sana akong sabihin tungkol dun sa party ng kaibigan mo. O bakit? Hindi ka ba familiar sa area ng private resort na yon? Pwede ka naman mag-taxi na lang para hindi ka na mahirapan. Hindi kasi yung pagpunta doon ang gusto kong sabihin sa'yo, babe. Ano kasi, alam mo naman na midterm week na natin. O ngayon, anong kinalaman nun sa birthday celebration ni Glenn na pupuntahan natin? Babe, kasi may isa akong subject na pang Sabado, kaya Sabado rin ang exam namin. Friday ng gabi yung party, di ba? Tapos sa Kaintapa yun gaganapin. Alam mo, ang dami mong paligoy-ligoy eh. Diretsuhin mo na lang kaya yung sinasabi mo. Kasi sa totoo lang, medyo naiirita na ako sa'yo eh. Ay, hindi kasi ako makakasama sa'yo sa party ng kaibigan mo. Akala ko ba na pag-usapan na natin to nung nakaraang linggo pa? Oo nga, babe. Kaya lang hindi ko naman alam na maa-advance sa Sabado yung isang midterm exam namin. Pero pumayag ka na nga nang sasama ka sa akin sa party, di ba? Tapos ngayon magbaback out ka? Sorry na, babe. Hindi ko naman gusto na masira ang plano natin eh. Baka naman pwedeng sa ibang araw mo na lang i-take yung exam na yun. Sabihin mo may emergency ka kaya hindi ka nakapasok. Babe, kilala ko yung professor namin sa subject na yun. Hindi siya nagbibigay ng second chance sa mga hindi nakapag-take ng exam. O anong gagawin mo ngayon? Hindi ka na lang talaga sasama sa party. Alexa, nagsabi na ako sa mga kaibigan ko na kasama kita tapos biglang wala ka pala. Sorry talaga. Babawi na lang ako sa susunod Ewan na... ko sa'yo. Nakaka-bad trip ka. CJ, saan ka pupunta? CJ, sandali lang! CJ! Papadudot pagkatapos ng naging pag-uusap namin ni CJ ng araw na yon ay hindi na niya ako muling kinausap pa. Hindi rin siya sumasagot sa mga text o tawag ko at nang puntahan ko naman siya sa bahay nila ay wala siya doon. Sobra po akong nalungkot, nasaktan at naguguluhan ng mga oras na yon, Papadudot. Nalilito na ako sa kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Kapag pinili kong pumasok at mag-take ng midterm exam ay sigurado ko na hihiwalayan ako ni CJ. Pero kapag pumunta naman ako sa party ng kaibigan niya ay magiging incomplete ang grades ko sa isang subject at mawawala sa akin ang pinakaiingatan kong scholarship. Papadudot, hindi ko na rin sinabi sa pinsan ko na si Vilma ang naging pagtatalo namin ni CJ dahil sigurado na hindi niya rin naman ako maiintindihan. Ipinilit niya lang na mag-take na lamang ako ng exam at hayaan ko na lamang na magalit sa akin si CJ. Pero yun nga po ang pinakayokong mangyari, Papadudot. Ang magkaroon ng dahilan si CJ para ako ay kanyang hiwalayan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, ilang araw ding hindi sinagot ni CJ ang mga text o tawag ko sa kanya. Hindi rin siya nakikipagkita sa akin at sobrang iniwasan niya ako sa tuwing susubukan ko na lapitan siya. Kaya ilang araw din akong nag-iisip noon kung ano ang dapat kong piliin at isakripisyo. Sa Cavite kasi ang private resort na sinasabi ni CJ at gabi pa ang simula ng party. Kahit umalis ako ng maaga mula sa Cavite ay siguradong hindi ko na rin po aabutan ang midterm exam na para sa isang major subject ko. At sigurado rin ako na mawawala sa akin ang scholarship ko kapag nangyari yon. Pero mas ayoko po na mawala sa akin si CJ, Papadudot. Baka hindi ko po kayanin at mas lalong hindi ako makapag-concentrate sa mga midterm exams ko. Papadudot, Friday ng tanghali nang mag-decide ako na pumunta na lamang sa party na sinasabi ni CJ. Na-text niya naman sa akin ang address kung saan yon gaganapin at hindi ako nahirapan na hanapin ang lugar. Pero hindi ko inaasahan ang mga makikita ko sa pagpasok ko ng private resort na yon, Papadudot.
party to. Pero bakit puro lalaki lang na nagiinuman ang nakikita ko dito? Tama kaya itong pinasok ko na resort? Uy, Alexa! Nandiyan ka pala. Hi, Glenn! Happy birthday! Nandito na ba si CJ? Oo! Kanina ka pa niya hinihintay. Kadarating mo lang din ba o matagal ka nang nakatayo dyan? Medyo kakadating ko lang din. Ay, tama. Kakasimula lang din ang party namin. Ayun si CJ oh. Nagsosolo sa lamesa niya. Kanina pa yan nagmumukmok. Kasi nga hindi ka na raw darating. Ganun ba? Mukhang lasing na nga siya. Tara! Lapitan na natin. Nang sumaysay naman yung kaibigan ko. Hi, babe! Babe, sabi na darating ka eh. Upo ka. Dito ka sa tabi ko. Salamat. Alexa, tagay ka muna oh. Ano ka ba naman pare? Hindi umiinom ng alak yung girlfriend ko. Sabi ko sa'yo hanggang juice lang siya, di ba? Kaya ka pala nagpabili ng juice kanina. Sige, sandali lang. Kukunin ko sa kusina. Babe, akala ko ba birthday celebration to? Pero bakit parang puro lalaki lang ang mga nakikita kong bisita? Eh babe, puro lalaki yung kaibigan namin ni Glenn eh. Kaya sila lang din ang invited. Okay. Akala ko kasi kasama rin ang mga girlfriend nila. Babe, aalis din pala ako kagad kasi nga may exam pa ako bukas eh. Hahabulin ko yung huling biyahe na pabalik ng Manila. Ikaw naman babe oh. Kararating mo lang ayos ka na agad. Nakakatampo ka naman talaga oh. Babe, baka kasi mawala sa akin yung scholarship ko kapag nagkaroon ako ng incomplete na grade sa isang subject. Babe, kayang-kaya mo namang gawa ng paraan yan eh. Ikaw pa ba? Alexa, eto ang juice oh. Hindi na. Ayos lang ako. Salamat. Ano ka ba naman babe? Yan yung favorite juice mo, di ba? Sinadya ko pang bilhin yan kanina kasi alam ko na pupunta ka ngayong gabi. Alam ko kasi na hindi mo ako matitiis, babe. Sige na, inumin mo na yan. Tapos kumain na tayo para hindi ka masyadong gabihin sa biyahe. Babalik ka pa ng Manila, di ba? Kailangan mo makauwi ka agad para may time ka pang mag-review. Sige, iinamin ko na to. Ayun oh. Naubos ka agad. Good girl talaga tong babe ko eh. Marami pang ganyang juice. Binili ko yan kasi nga favorite mo. Tara babe, kain na tayo. Sigurado ako mabubusog ka. Papadudot natatandaan ko na nakadalawang baso ako ng juice at isang sandwich ng gabing yon. Pero pagkatapos po noon ay bigla akong nakaramdam ng hilo at bigat sa pakiramdam ko. Umiikot ang paligid ko at nanalabo ang aking paningin at nakaramdam ako na may mga humahawak sa braso ko at bewang ko. Pero hindi ako sigurado kung si CJ ba yon. Nakarinig din po ako ng tawanan ng mga lalaki at pinilit ko pang tumayo pero nanlalambot na talaga ang mga tuhod ko. Hanggang sa tuluyan na nga pong nagdilim ang lahat sa akin. Papadudot mataas na ang sikat ng araw nang magising ako sa isang makalat na kwarto na walang ibang tao kung hindi ako lamang. Napakasakit ng ulo at buong katawan ko pero halos maiyak ako nang ma-realize ko na wala pala akong kahit na anong saplot sa katawan ko. May mga galos at pasa ako na hindi ko alam kung saan nanggaling. Masakit din ang buong katawan ko lalo na ang pagitan ng mga hita ko. At kahit hinang-hina ako ay pinilit ko po ang sarili ko na kumilos at isuot ang lahat ng damit ko. Nang lumabas ako ng kwarto ay nalaman ko na wala na talagang tao sa buong private resort at umalis na silang lahat pati na rin po si CJ. Papadudot, pigil na pigil ang mga luha ko habang nagbabiyahe ako pabalik ng Maynila.
Ayokong humaguluhol at magskandalo sa loob ng bus, mabuti na lamang nang makauwi ako sa apartment ay nakaalis na si Vina. Mabilis akong pumasok at nagkulong sa kwarto ko. Doon ako mag-isang umiyak ng malakas habang yakap-yakap ang aking sarili. Papa Dudut, wala man akong maalala sa mga nangyari kagabi ay sapat na ang mga sugat at pasa sa katawan ko para malaman kung ano ba talaga ang nangyari. Alam ko at sigurado ako sa kung ano ang ginawa nilang lahat sa akin. Papa Dudut, nang i-text at tawagan ko si CJ ay hindi na siya muli pang sumagot. Kaya naman nang mahimasmasan ako ay nag-decide ako na pumunta sa bahay nila. CJ! CJ, buksan mo tong pinto! Ano ba, Alexa? Ang ingay-ingay mo. Baka ipabarangay kami ng mga kapitbahay namin dahil sa kasisigaw mo dyan. Hayop ka, CJ! Ano ginawa niyo sa akin kagabi? Sabihin mo sa akin anong ginawa niyo sa akin! Ano bang sinasabi mo? Alam mo kung anong tinutukoy ko, CJ! Pinagsamantalahan mo ako kagabi! Kayo ng mga kaibigan mo! Tumahimik ka nga. Baka may makarinig sa'yo, isipin nila totoo yung sinasabi mo eh. Bakit? Totoo naman talaga, di ba? Huy, Alexa! Sinabi ng tumahimik ka dyan eh. Kung hindi, sasapakin ko yung mukha mo. Paano mo nagawa sa akin to, CJ? Minahal kita! Sobra-sobra! Pero ano tong sinukli mo sa lahat ng pagmamahal ko sa'yo? Kababuyan! Binaboy mo ako, CJ! Binaboy niyo ako ng mga kaibigan mo! Hindi ka ba talaga tatahimik? Papaluin ko na yung ulo mo eh para manahimik ka eh. Pagbabayaran mo to! Pagbabayaran yung lahat ng ginawa niyo sa akin! Oh, anong gagawin mo? Magsusumbong ka sa mga pulis? Sa tingin mo ba paniniwalaan ka nila, Alexa? First of all, inuman namin ang barkada yun. At ikaw ang pumunta sa amin. Walang pumilit sa'yo. Hindi kita pinilit. Kaya walang maniniwala sa'yo kahit ipagsigawan mo na pinagsamantalahan ka namin. Dahil ikaw ang pumunta at lumapit sa amin. Nakalimutan mo na ba, Alexa? Ikaw mismo ang naghubad sa harapan namin at niyaya kaming lahat na galawin ka. Hindi! Hindi totoo yan! Ha? Yun ang totoo. At yun ang paniniwalaan nilang lahat dahil ikaw ang nag-iisang babae sa inuman namin. Ikaw pa nga ang pumilit sa amin na galawin ka, Alexa. CJ! Alam mo naman na ikaw lang ang pinuntahan ko doon! Ikaw lang ang dahilan ko bakit nandun ako sa lugar na yon! Pero hindi nga kita pinapunta. Kahit isang text o chat, wala silang makikita dyan sa phone mo na nagsasabing gusto kitang makita, Alexa. Ikaw mismo ang nag-offer ng sarili mo sa akin. Sa amin ng barkada ko. Napakawalang iya mo! Paano mo nagawa sa akin to? Walang hiya na kung walang hiya. Pero ito ang tandaan mo, Alexa. Kung may masisira man sa gagawin mong pagsusumbong sa mga pulis, ikaw yun at ang buong pamilya mo. Dahil ikaw ang pumunta sa lugar namin. Walang nag-text o tumawag sa'yo. At mas lalong walang pumilit sa'yo. Kaya sige, magsumbong ka sa mga pulis. Hindi kita pipigilan. Tingnan natin kung sino ang mas paniniwalaan nila. At kaninong pangalan ang masisira. Baka nga itakwil ka pa ng pamilya mo kapag nalaman nilang pumunta ka sa bahay ng lalaki para lang makipag-sex. Napakawalang iya mo, CJ! Napakababoy mo! Ay! Napakasama mong tao! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Tumigil ka na ha! Isang sampal mo pa
talaga sa akin kakalimutan ko na babae ka, babasagin ko talaga yung mukha mo. Malis ka na nga dito, Alexa, bago pa kita ipabarangay. Tarantado ka. Papadudot ang lalambot ang mga tuhod ko na naglakad ako paalis mula sa bahay ni na CJ. Muli akong bumalik sa apartment namin at nagkulong sa kwarto. Muli akong umiyak ng umiyak habang yakap-yakap ko ang sarili ko. Oo, alam ko na may mali ako dahil ako ang pumunta sa lugar ni na CJ. Pero hindi ko naman alam na puro lalaki sila na naglalasingan sa lugar na yon. Si CJ lang naman po ang pakay ko, Papadudot, ang makausap siya at makipag-ayos sa kanya. Hindi po ako pumunta doon para magpagalaw sa kanya o kanino man sa barkada niya. At kahit boyfriend ko pa siya at ako ang pumunta sa kanya, alam ko na Ray pa rin ang tawag sa ginawa niya sa akin. Dahil ginalaw nila ako nang wala akong kalaban-laban. Ginalaw ako ng mga kasama niya nang wala akong malay at lakas para tumanggi at lumaban sa kanilang lahat. Ni-rape nila ako, Papadudot. Alam ko po at sigurado ako na rape ang tawag sa ginawa nila sa akin dahil kahit kailan ay hindi po naging tama na galawin ang isang taong lasing o kahit nakadrugs pa siya. Wala pong sino mang tao ang gustong ma-rape, Papadudot. Pero hindi na rin po ako nagsumbong sa kahit na kanino tungkol sa ginawa sa akin ni CJ. Natakot po kasi ako na maging totoo ang mga sinabi niya at mabaligtad ang kwento. Natakot po ako at nahiya para sa sarili ko at paano nga kung walang maniwala sa mga sasabihin ko. Paano kung wala akong maging kakampi? Paano kung masira ko lang ang pangalan ko at ang pangalan ng pamilya ko? May point naman kasi lahat ng sinabi ni CJ, ako ang pumunta sa lugar nila at baka mas paniwalaan pa sila na ako mismo ang nag-alok ng sarili kong katawan sa mga kaibigan niya. Kaya gumawa po ako ng isang napakabigat na desisyon, Papadudot. Ang kalimutan ko na lamang ang lahat ng mga nangyari ng gabing yon kasama na ang relasyon namin ni CJ. Papadudot ng gabi na ma-rape ako ni CJ kasama ang mga kaibigan niya ay disenteng damit po ang suot ko. Nakapantalon ako, t-shirt at may suot pa na jacket. Hindi rin po ako uminom ng kahit na anong alak dahil wala akong balak na magpakalasing ng gabing yon. At wala rin po akong kahit na anong motibo na ibinigay para gawan nila ako ng masama. Ang gusto ko lang po noon ay makita, makausap at makipag-ayos sa lalaking minsan ay pinagkatiwalaan at minahal ko. At yun po ang nag-iisang bagay na alam kong mali sa ginawa ko, Papadudot. Ang magtiwala sa lalaking sobra-sobra kong minahal. Papadudot, ngayon nga po ay halos 12 taon na ang nakakalipas mula nang maganap ang isang napakadilim na pangyayari sa buhay ko. Ang sabi ko noon ay ibabaong ko sa limot ang lahat pero hindi ko maintindihan kung bakit parang sariwang-sariwa pa rin ang sakit sa dibdib na nararamdaman ko. Na para bang kahapon lamang nangyari ang lahat at hindi ko magawang alisin ang bigat at sakit dito sa dibdib ko kahit na ano pa ang gawin ko. Papadudot, binahagi ko po ang kwento na ito hindi para mas lalong bigyan ng takot ang mga rape victim na kagaya ko na magsumbong tungkol sa pang-aabuso na ginawa sa kanila. Kasi sa totoo lang po ay sobra-sobra po akong nagsisisi sa ginawa kong pagtatago sa pangahalay sa akin ni na CJ. Ngayon ko po naisip na dapat ay hindi ako natakot. Dapat mas naging matapang ako. Dapat lumaban ako at kung ginawa ko lang ang lahat ng yon, kung naging matapang lamang sana ako, siguro po kahit papaano ay nabigyan ng katarungan ng ginawang kababuyan at pang-aabuso sa akin nila CJ. Kaya sana po sa lahat ng mga kabarangay natin na nakikinig ngayon, lalo na sa mga minsang naging biktima ng pang-aabuso, ay huwag nating hayaan na patayin ng takot ang maliit na pag-asang natitira para magkaroon tayo ng katarungan. Huwag po tayong mahiya at huwag tayong magpadala sa takot at higit sa lahat ay mag-ingat po tayo sa mga taong pinagkakatiwalaan at minamahal natin. Papadudot, maraming salamat po sa pagbibigay ng oras at chance para mabasa ang sulat ko at may ere ang kwento ng buhay ko. Dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko, Papadudot. God bless and more power sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Alexa. Barangay Love Stories. Love Stories.
Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Talk to Papa! Kasama si Papa Ace at Papa King. Hello po sa inyong lahat mga kapuso, mga kabarangay. Eto sa mga kakabukas lang po ng radyo, mga kakakinig. Naku mga kapuso, meron tayong kasama sa linya. Hello, Linya. Hello, Linya. Are you there? Ayun, oh. Ano pangalan mo? Chris. Oh, palakasan ng boses, Chris. Hello po. Ayun. Yan. Ah, parang babae. Babae ka? Babae ka ba? Babae, no? Oo naman. Tama nga, babae. Chris, taga saan ba? Taga Bacoor po. Taga Bacoor, Cavite. Oy. Oh. Ilan ang edad? Ano ang edad? Ilang taon? Ilang taon? 24 po this coming July 24. Oy, happy Uy, birthday in advance. Malapit na, July 2. Oh, malapit na mag-birthday pero iniwanan yata ng jowa. Iniwanan ba? Hindi naman. Nataray. Hindi iniwan. Ano? Hindi po. Hindi ano? pa. Hindi pa. Okay, Ayoko nang, anong sa atin? Ano sa atin po? ayoko nakikinig siya nagagalit. Oy. Sino? Yung boyfriend ko po. Ah. Kasi okay. Mm. Ba yan, nahihiya tuloy po. Sige. Sige lang. Mahiya ka lang. Anong nangyari? Okay yun naman po, pero i-share ko na lang. Ah, Okay, sige. Ganito ka, ha? About saan? About po sa kumari. Kumari. O sige nga, ikwento mo sa amin. Kwento mo, wag mo isipin ng boyfriend mo ngayon, ha? Promise. Oh. Ikwento mo lang naman. Kasi hindi ka naman mabibigyan ng advice o ng solusyon sa problema mo kung hindi ka naman magkukwento sa amin ng tapat, di ba? Okay po. Oh. Hindi naman ako galit. Yun nga po, bago lang po kami. Okay. Siyempre parang ako po nagkakaroon ng trust issue about sa mga nagpa-comment kanya sa FB niya or nag-message. Then may napansin akong girl. Parang sobra yung conversation nila sa true comments po sa FB. Na, so, kinalkal ko siya. Okay. Kinalkal. Oo. Okay. Tapos po, yun nga po, nakita ko po na kumari niya po pala. Kumari yung sa binyag, excuse me. Yung sa Apo. binyag, diba? Okay. Tapos, yun nga po, so curious bago lang po kami. So, ako yung chat with the girl. Chinat mo, ha? Apo, tinanong ko lang po. Siyempre, nakipag-friend muna ako sa Oo. kanya muna. Uy, magaling ka. Then, ano po, Pinifriend muna si Oo. Kumari. I-friend si Kumari. Kasi may itatanong, i-friend mo. Ah, tapos, parang, so, tagal na po namin magka-chat. Mm. Month na po. Tinanong ko sa kanya kung marami siyang nalalaman sa. Okay. Tapos, nung bandang, yun nga, parang, ang lihim niya sa akin, parang siya pa yung, ang angas pa ng dating niya sa akin, na yung approach ko sa kanya is maganda. Hanggang sa nagiging reason na, parang naging curious na ako sa closeness nila, na minsan na bubosan ko yung FB boyfriend, na lagi silang magka-chat, lagi siya nagko-comment, lagi siya nagko-comment sa post, sa my dating girl. Ako nagpost ko yung messenger. Parang naano sa akin na, anong meron sa inyo? Parang ganun. Bukod sa kumari. So ano nga daw, lalim na nga daw po yung pinagsamahan nila. Wow. Bukod sa akin na bago lang. So ako po nagsiselos sa closeness ng friendship nila. Okay. Kaysa sa akin na girlfriend niya na parang mas i-give up niyo pa sa akin. I-give up niyo yung relationship namin kaysa din sa magiging magkumari at magkaibigan lang nila. Wow. Tapos nung bandang bago po kami 14 months nung boyfriend ko, nag-away kami ng dahil sa kanya. Na naman. Opo. Okay. Ano siya, parang nagkaano po ng secret conversation.
Binigay niya po kasi sa akin yung password niya. So, nabuksan ko. Naggalit ako. Sabi ko, wala naman kasi sense yung comment mo dun sa post nung babae. Bakit ilalagay mo pa sa Secret. Ang sabi niya para daw hindi ako magduda. Doon niya nilagay para hindi ko daw makita. Para makuburan niya agad. Yan. Para hindi ko makita nag-uusap. Iba rin Mas nakakapag ano. Bakit? Kasi secret nga. Secret doon. Kaya nga po, bakit kailangan doon pa ilagay? Mhm. Kasi hindi nga po siya makasagot sa akin ng maayos. Kasi nga sobrang grabe na ako magalit, iiyak na ako, as in na, parang inaano ko po kasi sobrang baba na ko, parang may kulang pa ba sa akin? Ano pa bang kulang ko? Di ba ako sapat sa'yo? Wow. Uy, maganda siya. Dito, ano ba to? Ano pangalan nito? Si Chris. Oh, Chris. Ito nga siya. Oh, ang pula pa ng lipstick Patingin, niya dito. patingin. Gusto ko makita. Wait lang. I-click ko lang. Click, tapos go to profile. Ayan ang sinasabi ko ha, mga kabayan. Nagpo-profile check po. Oh, wala namang masama. Chine-check lang Ayun lang. naman, Oo. Pops. Oo lang naman. Nagsasabi lang naman. Ayan. Oh, nag-PM siya sa akin. Okay nga. About nga daw kay Kumare. Mm. So, eto. Okay. Ang jowa mo ay ano? Si ano? Huwag Ay, na po. wala, hindi ko sinabi. Hindi ko sasabihin ba? Oh. Patingin. Saan siya? Nakakonta na kulay kulay brown o ano to? Wait lang. Lemon. Lemon. Nakabahan ako siya. Kinukuhan ka. Magkakabahan. Magkakabahan. Nagdagat. Ay! Mas... yun? Wala. Oh. Grabe naman yung stock list. Ay, nakita ko yung jowa mo. Ay, wag na po kayong maingat. Oo. Okay. Okay, patalikod. Oh, Talikod and post. Pak! Anyways, Anyway. so kay Kumare, ang pinag-uusapan natin ngayon, sobra silang close. Nila po, nilang dalawa. Sobra nilang close. Alam mo, ito ay ganap ng... Bakit FBI? Kasi isa na siyang Facebook investigator. Grabe naman. Di ba? Akalain mo, syempre, kapag ang babae may mga instinct. Di ba? Apa. May mga tamang mga ganon. Ngayon, nakita mo tong si Kumare. Nung nag-comment, sa lahat ng mga babae doon na nagko-comment, At saka nagla-like. Naspatan mo talaga Oo, siya. siya talaga yung naspatan mo. Tapos, doon mo na sinimulan na mag-stalk. Tapos, sinimulan mo ng halungkat. Kaya, may something talaga. Yung instinct mong yun ang nag-lead sa'yo para gawin yung mga bagay na ganyan. At para din mag-away kayo ng boyfriend mo. Oo. Pero seryoso ha, kapag parang, for me, parang ang big deal sa akin yun. Kapag halimbawa, yung karelasyon ko, meron ka secret conversation, mali. Para sa akin hindi ko sinasabing okay lang. Kung okay sa inyo, di okay. Oo, kung tama Kasi sa akin, mali. Para sa Kasi akin, mali din. Kung talagang wala, hanggang ilagay sa secret conversation. And the word itself, secret. Bakit may pa-secret kayo? Kasi secret lover sila. Okay. Hindi, magbabalik kami, Chris, Diyan ka lang, ha? Naka-live kami mga kapuso Barangay LS 971. And then mag-comment po kayo kung anong hinihingi mong advice, Chris. Kung itutuloy niyo pa ba yung yun agad. Ano ba tanong mo? Para sa akin po is ano ba? Okay na po kami kasi nga po parang nagbigay ako ng favor sa boyfriend ko na i-unfollow lahat ng social account niya. Ginawa naman niya, binigay niya na po sa akin. Pero nangyari din yan Ganyan na ganyan yun, Paps. Sabi ko nga i-block Tapos lahat. after a week, Wala pa rin. after a month, in-unblock. Oy! Tapos, Alam mo, Chris, madali lang mag-block. Madali lang din mag-unblock. Tsaka, Pero Chris, tapos kapag in-unblock mo, parang you need 48 hours para i-block ulit siya. Isipin mo, Chris, kapag nag-block siya ng mga babae, yung sinasabi mo, confident na confident siya kasi wala naman siya pakialam doon. Siyempre, para na mapatunayan niya sa'yo na ganito, ganyan, tapat siya sa'yo. At,
Ayan, eto na. Anong silbi ng magbablock ka pero meron Totoo. namang number? Tapos eto, Paps. Oh. Ang daming sabi ni mga papi, baka naman pwede nyo na ireto sa akin yan. Ayun! Oh. Sabi dito ni Vince, ano itsura ni Krisha? Ni Chris. O sige, punta kayo ah. Maganda siya. Pero hindi namin papakita yung mukha niya. Ano? Nagsustok ka na naman. Magbabalik kami ha. Hintayin natin yung mga comment ng ating mga kabarangay. Ano ba Yes. dapat mong gawin? At ano bang dapat mong siguro maging reaction na din, no? Yes. Kasi sabi mo, About the secret condo. oo, sa secret combo, tapos nag-block pa siya ng mga kung maniniwala ba tayo doon o Totoo. hindi. Okay, tingnan natin kung ano mga comment ng ating mga kabarangay. Magbabalik po kami sa programang Talk to Papa. Chris, dyan ka lang ha. Opo. Mga kapuso, kasama pa rin po natin. Si Chris. Hello, Chris. Hello po. Ay, Ayun. Chris, diyan ka pa rin. Opo, naghihintay kay Papa King. Ay, di mag-usap kayo. Actually, hindi mo na kailangan maghintay kasi nandito na ako. Ayan na. Okay, sabi dito, hiwalayan mo na daw. Oh, iyo. Ano daw, baka daw may something yan. Kasi daw, bakit daw kailangan pang i-secret ko? Daw magaling manghuli. Oh, Yun ang sabi. Pero Kasi magaling na yun. sabi dito, kung walang itinatago, bakit kailangan gawin yon, 'di ba? Dapat yung partner mo sa iba, naglilihim, hindi sa'yo mismo. Kung mahal ka, hindi gagawa ng dahilan para masaktan ka, hindi gagawa ng dahilan para magduda ka. Kahit pa sabihin niya na kaibigan yun o kumari niya. Yan, kailangan niyang i-distansya yung sarili niya mismo dun sa tao. Oy, totoo. Totoo. Correct. Agree ako dun, no? Diba? Tama po. Oh, tama, 'di ba? Opo. Oo. Limit dapat. Kasi Oo. may girlfriend ka na, hindi ka na single. Huwag mong advisean yung sarili mo, kami ngayon mag-a-advise Kaya sa iyo nga. eh. Ganun ba? Oo. Namamalian ako sa iyo eh. Charot. Chris, dyan ka lang. Ang tagal ko. Oh. Chris, kasi ganun talaga. Minsan, hindi man kailangan mabilisan. Oo. Basta i-ano mo lang, i-secure mo lang yung boyfriend mo. Mahal mo 'yan, 'di ba? Yes. Mahal Oo. ka. Opo naman. Bakit may secret Mag-away na kami. convo? Bakit may secret convo kaya? Yun nga, kasi nga daw ayoko daw makita yung chat nila ni girl. Ay, sinabi mo ba sa kanya na ayaw mong makita yung chat nila? Yun kasi opo. O kasalanan mo pala? Hindi. Nararamdaman na nilalaki na nagsiselos itong si Chris. So kaya nag-secret doon nilagay convo siya. Oo. Wala pala dapat tayong problemang lutasin. Kasalanan mo. Hindi po, kasi sabi ko sa kanya, pag nakita ko yung name niya sa social media ng babae, like, comment, kahit ano, iba-block niya mismo. Eh, yun nga, hindi naman siya tumagpad sa Eh baka naman kasi friend nga sila. Ay, naku, wala akong pakialam kung Totoo din naman. Kasi di ba, sinong ayaw niyang mawala? Tanungin mo, sinong ayaw mong mawala? Ganun. Ako ang Ayun nga, ibablock sabi mo niya, o yan? Papiliin mo. Tapos pinapili ko nga siya, sabi niya, ako o yung babae. Ako nga daw, kasi ako nga daw yung girlfriend niya, ako daw yung kasama niya. Pero, ang inaano niya is, lagi niya sinasabi, wala ang dapat mawala sa inyo. Ay, Piliin niya ako. mahal kayo parehas. Pwede. Sabi pa dito, pasabi po kay Ate Chris. Sabi ni Saula Pahares, give yourself a chance to be happy again. Huwag mong ikulong yung sarili mo sa pag-asang baka bumalik pa kayo sa dati. Totoo din naman. Pero, for me, tama na lang din. Patawarin mo na lang siya if ever man na meron siyang ginawa. 'Di ba? Kung may ganun man, basta wag na lang niyang ulitin. Kasi I believe mahal ka naman yan at mahal mo rin naman siya. Sayang yung pagmamahalan yung dalawa. Pero kung one day dumating dun sa time na parang mas mahal na niya, tapos parang ayaw na sa'yo, pakiramdaman mo, wag na lang, ha? Tsaka hindi ko naman sinasabi na mali talaga yung nararamdaman nitong si Chris. Tama naman yung mga pag-imbestiga mo, 'di ba? Yung pagsiselos mo sa kanya kasi there's something wrong eh. Hindi naman natin pinagkakaila na kaibigan naman talaga sila. Pero hindi mo rin maiiwasan sa sarili mo na magselos kasi babae ka rin eh. At Yes. ayaw mong may umaaligid sa boyfriend mo.
The same thing kapag sa'yo din, ang mga lalaki, di ba? Mga lalaki, ayaw nating may umaaligid na lalaki. Siyempre, kahit kaibigan, kahit kumpare, or, di ba? Kahit kumpare mo pa. Di ba? Ayaw natin yon kapag baliktad yung sitwasyon. Kaya sana, may distance at may limitations. Yun lang ang gustong ibig sabihin ni Chris. Di ba? Tapos po ano, ano? yun nga, kinausap ko si Ma'am Nina kawork niya Oo. na kasi yung love ko sa kanya is hindi pantay sa love niya sa akin. Kumbaga, oo, mahal niya ako pag nandito ako. Mahal niya rin ako pag wala ako. Hindi katulad ng love. Parang, ang tawag dito. Unconditional love. Yung sinasabi mo. Andyan ka man o wala, he has the love for you na umaapaw. Diba? Ganun bang ibig mo sabihin? Hindi po. Parang ano lang, ang tawag dito. Sige, sabihin mo sa amin, naguguluhan ako sa Depende sa mood, ganun. Biro lang. Ano? Naguguluhan. Hindi. Nagulan din ako. Hindi, kasi gets ko siya. Kasi sabi niya, So, iba Paps, yung... so, Paps, gusto mong sabihin na hindi ko siya nagigets? Hindi. Okay, kayo na lang mag-usap. Sabi, kasi ako naguluhan din. So, itatry ko. yung ano lang, naabot lang ng makakaintindi. Nung kapasidad ng ating mga... Wala naman kayo, di naman kayo dumating sa... Kawayan na lang, oh. Opo, napag-aawayan namin lagi yung babae. Kung as in talagang tinotoyo ako pag nakikita ko silang magkausap. Talagang away kong away. Feeling ko Oy. mas maganda sa kanya yon. Mas maganda ba sa'yo? Parang, Nag-usap na ba kayo ng babae? Yan ang tanong, di ba? yun, nag-usap na kami. Tapos? Oh. And tapos, ano pa, sabi ko sa kanya, kung ayaw, for me sabi ko sa kanya, babae sa babae. Oo. Kung ayaw Basta kang, pa yun. kung ayaw kang layuan ng boyfriend ko, ikaw ang lumayo. Kasi Ah. yun yung chinat niya kay sa boyfriend ko na pwede naman ako yung lumayo sa inyo eh. Ah. Para hindi kayo nag-aaway. Pero ang ending, ang sabi niya sa akin is, ayaw ka layuan ng boyfriend ko eh. Tapos siya pa daw gumawa ng conversation. Yun. Yung Tapos boyfriend yun mo na, may parang kasalanan. yung, ang angas pa ng dating ng Oh, babae. parang kasi makikipaglaban nga- pa siya, makikipagkompetensya pa siya Kasi sa'yo. nga artistahin, pero maganda ka. Ay, kung sabi mo, parang mas maganda pa sa'yo. Artistahin na to. Oh. Hindi, alam mo kung bakit mataray? Maganda, bakit? Bakit mataray? Kasi alam niya na nauna itong si Chris eh. Di ba? Hindi po. Ano? Hindi, parang kaya siya matapang sa akin. Mm. Inaano niya sa akin na mas matagal yung pinagsamahan nila. Ah, Sa akin, yung okay. girlfriend na Oo, bago lang. oo. Na ikaw bago lang. Oh. Tapos, Bago ka lang. Na, Oo. Parang dayo ka lang. Oh. Tapos, sino ka Opo. ba? Ganun. Di ba? doon nga daw siya nag-vent out nga daw sila sa isa't isa Mm. ng problema, ganyan. Oy! Wow. Sabi ko nga doon sa boyfriend ko na nag-away, sana kaibigan mo na lang din ako. Ay, Para sa akin na rin yung sasabi. Anong sagot niya? ano sagot niya? Sana nga, dapat nga eh. Dapat. Tahimik no. Ay, hindi na siya sumagot. Sayang naman. Mas maganda sana kung sumagot siya. Sana nga, pinrend na lang din kita. Mas masakit yun. So far, Sumagot, yun nga. so far may improvement naman or may pagbabago naman sa pag-aaway ba or pakikitulong Palalaban mo sa ng palala? Palalaban Yung ng away ba? palala? O ano pa rin? Sakto pa lang din? Nung last away kasi namin, lumala, pero medyo okay na siya. Hindi na tulad noon. Pag na nag-aaway kayo, na- sinusuyo ka ba? Yun nga, hindi. Ayan na. Pag hindi na sinusuyo, may kalaguyo. Pwede. Pero okay na naman po kami kasi nag-usap na kami. Kasi 3 days kami nag-out sunod-sunod. Hindi ko siya tinantanan hanggang hindi niya sa akin binibigay yung password niya at saka hindi niya ina-unfriend yung babae. Binigay Kasi niya in-unfriend, yung password niya o nag-unfriend lang? unfriend at saka unfollow sa lahat. Then binigay niya sa akin yung password. Ay, Okay na yun. Okay ka na. Pero ito wag mong patagalin na alam mo. Siguro bigyan mo lang yung time, yung sarili mo ng oras na alam mo yung password niya. Ibalik mo sa kanya. Tapos ibalik mo sa kanya. Papalitan mo kasi hindi maganda yun. Ibalik mo sa kanya.
Nasa kanya naman hawak niya, parang nakaano lang sa akin. Ah, may access ka lang. Oo, from time to time, ino-open niya. Parang ganun na nga. Hindi, di ba? Oo, Ang tawag dito, tawag dito, Ano? may tawag dun hibang. hibang. Hindi, sabihan mo siya na palitan yung password niya. Oo, Oo. pag ready ka na, Oo. pag ano din, may tiwala. Kasi yung trust kasi, nawalan siya ng trust eh. So, pag Sobrang naibalik mo, wala. may ibalik mo naman yun, pilitin mo maibalik. Kasi, hindi maganda, napaka-unhealthy sa isang relasyon, yung wala kayong trust, Mm. promise. Totoo naman yun. Tsaka pagbalik mo sa password sa kanya, yung pagsabi mo sa kanya na palitan niyo yung password niya, dapat maghanda ka rin, baka lokohon ka ulit. Diba? Lokohin ka ulit pag-change Totoo. password. May nag-message sa akin ng Pogi. Ito ang sabi niya, obvious papi, dumidiskarte yung boyfriend niya dun sa kumare. Oo. Ayan. Ayan. Tapos sabi niya, magtatago ng isang may kalimitan, yung hindi yan kalokohan. In denial lang si Chris. Ay, Chris, denial ka daw. Wala akong sinabing ganito. Sinabi niyo to. Ang ganda ng Sino katawan yan? niya, oh. Basta maganda yung katawan. Pogi. Bilangin ko yung abs, ha? Wait lang, ha? Bilangan kita ng abs. Ay, hindi pa ako nakakain ng abs. Nakakain ba yan? Ha? Naiibenta to, naiisanla. Promise. May di isanla. Si Papa King ba may abs? Meron naman, Chris. Ano ka ba? Meron naman, pero hindi pa masyadong buo. Hindi pa masyadong buo, Paps. Ipapakita ko, don't worry, ha? 1, 2, 3, 4. Ito, apat. Ay, anim bali, akin. 8. Anim akin. 8 to. Ah, 8 yan? 4 sa kanan, 4 sa kabila. Ayan, Paps. Ano? Ay! Oo nga. Ano, ha? Talo ako dun, ha? Wait, ay, lalaki din gusto niyan. Ano? Lalaki din gusto niyan. Siya ay fitness enthusiast. Uy. Tapos, car enthusiast. Oy, ito ang sabi niya. Oh. Sabi niya, lol, binasa agad ha. Straight ako, kamo, Tagaytay City. Tagaytay. Tay, ayos. malamig dyan. Ito din si Chris, eh. No, maharot nito, eh. Maharot nito, eh. Ano sabi, Papa Ace? Pwede daw siya mag-drive papunta ng Bacoor today. Ayan na. Uy. Saan ba kami makikita? Wala naman daw traffic. Oh. Saan daw magkikita? Wait, Oh. saan daw kayo magkikita? Magkikita. Oh. Kayo magkikita. Bilis ang reply. Oh, bilisan ang reply. Bilis. Mahal ang oras. Mahal ang oras. Ayan, wait lang. Ay, nag-send ng 3 smiley. Tapos, SM Bacoor daw. Oh. Ay, malapit lang kami doon. Ayan na! Oh, ayan na, ha? Hanapin nyo, ha? Hindi to wanted forever, ha? Zarks. Saan yung Zarks? Ano yan? Parang Zarks burger. daw. Ayan, dyan. Ano SM na lang Bacoor, ako? Ako Zarks. na lang kamo i-chat niya. Ayan na. Ay, naku, talaga yung magkakasundo ng jowa mo. Harap ka. Feeling ko, ikaw yung may kasalanan, eh. Ano daw account? Anong account? Ano daw account? Sige. Send Papayo. mo, Papa A. Sige. Wala ako sa'yo. Sige, send ko Diba? Papayuhan ko kamo siya. Yan na! Ay, ayan na. Papa Ace. Papa Ace. Parang hindi tayo makakaayos ng relasyon ngayon na nakakasira. Makakasira tayo ng relasyon. Oy, pero in fairness, pakita mo. Hindi naman klaro, pero paganyan mo lang sa ano. Naka-live nga pala naka-live tayo. Ito totoo po yung wait lang, baka mabasa nila. Totoo po yung convo Ayan Yung profile check yung Teka lang. Pumunta kayo mga kapuso, Barangay Alas 971, papakita ko yung lalaki. Pero hindi ko papakita yung pangalan and then yung mukha. Katawan. Katawan lang po. Ayan. Gwapo ba? Tingnan mo nga. Doon. Ayan, Wala nakikita nga ba? akong date eh. Kawawa ka naman. Mamaya, pwede mo namang Ayan i-review. po, ayan. Nakikita ba nila, Pabs? Teka. Nakikita ba nila? Ito. 8 po, 8. Yun. Nakita pa? Okay na, kita. Okay na, okay. Kita naman pala, eh. Kita naman. Lakihan nyo na lang ng mga mata ninyo, ha? O sige, Chris. I guess okay ka naman sa problema mo. Ayan. Ha? PM ko na, huwag na natin pag-usapan yung problema mo. Pag nagka-problema ka na lang dito, PM mo ulit kami, Tawag ka na lang ulit.
Tapos doon ba? Hindi, okay na naman po eh. Okay Kaso, na. yun nga. Oo. Mm. So, ito na nga. Ayan na, magkita na kayo sa SM. SM ako or sa Zarts. Oo, sa Okay, Zarts. sige. Send ko Set ba nyo na yung... ng kamo ako. Sige. Sige ha? Okay. Mm-mm. Marupok to. Ginawa mo pa kaming ano ha? Eh, gusto ko si Papa King. Ayan Gusto ko tayo talaga eh. SM ako. Ayan. Ay, wala na. Ito na nagda-drive na. O, sige na, babay na. Thank you po. Oo, ayan, magkakaroon ka ng bagong problema. Good luck. Good luck. Thank you po, thank you. Salamat. Bye-bye. Ito pa rin ang Talk to Papa. Dito lang sa Barangay LS. 97.1 Forever. 97.1